Si Ferdinand de la Merced, isang motivational speaker at content creator na kilala sa kanyang proyekto na Walk for Guinness World Record, ay nagkaroon ng kontrobersya sa Negros Oriental matapos ang kanyang pagbisita roon. Dumating si de la Merced sa Negros Oriental bilang bahagi ng kanyang walk project. Ayon sa kanya, hindi umano siya nabigyan ng maayos na pagtanggap o koordinasyon mula sa ilang opisina ng lokal na pamahalaan, partikular na ang Tourism Office at Disaster Risk Reduction Office. Dahil dito, nag-post siya sa social media ng mga puna at reklamo tungkol sa pamamalakad sa lalawigan. Sa kanyang mga post, sinabi ni de la Merced na tila walang suporta at hindi maayos ang pagtrato sa kanya. Nabanggit din niya na normal lang ang paparating na bagyo na ikinagalit ng maraming residente dahil itinuturing nilang walang malasakit at walang respeto ang pahayag, lalo't sensitibo ang usapin ng kalamidad sa rehiyon. Maraming taga-Negros ang nagpahayag ng pagkadismaya at galit sa kanyang mga sinabi. Dahil dito, may mungkahing resolusyon mula sa mga opisyal ng lalawigan upang ideklarang persona non grata si Ferdinand de la Merced. Ibig sabihin, hindi na siya welcome o pinahihintulutang bumalik sa Negros Oriental. Ang pagbisita na sana'y magbigay inspirasyon ay nauwi sa pagkagalit ng publiko matapos harapin ni Ferdinand de la Merced ang matinding batikos at posibilidad na ideklarang persona non grata sa Negros Oriental. Ang Pilipinong looper na si Ferdinand de la Merced ay binabatikos ngayon sa Negros Oriental matapos mag-post ng sunod-sunod na komento sa social media na pumupuna sa lalawigan at sa mga lokal na opisyal nito. Batay sa mga ulat, naghahanda na ang sangguniang panlalawigan ng Negros Oriental na ideklara siyang persona non grata kasunod ng kontrobersyang ito online. Nagsimula ang issue nang ibinahagi ni de la Merced sa social media ang kanyang pagkadismaya dahil umano hindi siya pinansin o tinanggap ng Provincial Tourism Office sa kanyang pagdating. Ipinaliwanag niya na dumating siya sa Negros Oriental noong November 1, 2025, isang pambansang holiday kaya sarado ang mga tanggapan ng pamahalaan. Binanggit din ni Ferdinand de la Merced na abala umano ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRRMO, sa paghahanda para sa paparating na bagyong Tino noong panahon ng kanyang pagbisita. Ayon sa kanya, nais sana niyang makipag-ugnayan sa mga tauhan ng PDRRMO upang humingi ng tulong o escort habang isinasagawa niya ang kanyang paglalakad sa buong bansa. Ngunit iginiit niyang wala siyang natanggap na tugon o kahit pagkilala mula sa mga ito. Dahil sa pagkadismaya, nag-post si de la Merced sa social media upang ipahayag ang kanyang desisyon na lisanin ang lalawigan dahil sa umano'y hindi magandang karanasan. Makalipas ang ilang oras, naglabas siya ng video message upang linawin na tinulungan naman pala siya ng city government at dinala siya sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRRMO, na matatagpuan sa City High. Gayunpaman, kumalat na noon ang kanyang mga unang pahayag at umani na ito ng matinding batikos mula sa publiko. Lalo pang lumala ang isyu nang magbigay si de la Merced ng pahayag na tila minamaliit ang panganib ng paparating na bagyo sa pagsasabing taon-taon naman may bagyo, habang ang kanyang advokasya ay isang bihirang pagkakataon. Maraming residente at netizens ang kumondena sa kanyang sinabi. Tinawag itong hindi sensitibo at walang malasakit. Lalo na't abala noon ang mga lokal na opisyal sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mamamayan sa harap ng nalalapit na kalamidad. Matapos ang kontrobersya, inihayag ni Provincial Board Member Erwin Macias na siyang namumuno sa Committee on Disaster Response na maghahain siya ng resolusyon upang ideklara si Ferdinand de la Merced bilang persona non grata sa lalawigan. Kapag ito ay naipatupad, nangangahulugan itong hindi na siya magiging welcome o tatanggapin sa anumang bahagi ng Negros Oriental. Ang kontrobersyang ito ay naging panibagong dagok sa pambansang kampanya ni de la Merced.
na nagsimula bilang isang misyon ng inspirasyon ngunit ngayon ay nababalot ng mga batikos at paratang ng kayabangan. Naway maging aral ito sa kanya na dapat ang mata sa langit at paa naman ay sa lupa.